Good morning, Germs. Eto, may project tayo ngayon, NMAX B3. Eto, first time natin gumawa ng ganitong motor. First time natin magkakabit ng ilaw, first time natin magkakabit ng busina, first time natin magkakabit ng dashcam, first time natin magkakabit ng charger, at first time natin magkakabit ng GPS dito sa ganitong klaseng motor. Okay? Kagabi, pinag-aralan namin kung paano baklasin yung kaha nito. So far, okay naman yung naging result ng pag-aaral namin. Nagawa naman namin na maayos yung pagbabaklas tong kaha niya. Kung mapapansin nyo, naiiwan dito yung headlight. Unlike dun sa version 2, buo natin tinatanggal yung headlight assembly niya kasama yung mga fairing left and right. Ito kaiba. Naiiwan yung headlight. And then, dito sa side na to, ganyan. Ganyan yung itsura niya. Tanggal yung side na yan. Sa kabila, ganun din. Tanggal din. Kung tutuusin, mas mahirap siya gawin compared sa B2. Kasi mas marami tayong kahang tinatanggal. Mas marami tayong parts na inaalis dito sa motor. Ito yung footboard niya na isa. Ito yung isa. And then yung sabi natin na espada. Ayan. And then yung mukha sa ito. Parang pisngi. Ayan. Loy, ano ang inuna mong tinanggal dito? Yung mukha. Yung dito sa ibabaw. So, hindi ko na pinakita sa inyo kanina yung pagbabaklas kasi tumutulong ako magbaklas. Ina-assist ko rin si Loy kasi kaming dalawa ngayon nag-aaral kung paano baklasin to. So, i-demo ko na lang sa inyo. Ang unang binaklas natin dito ay yung dito, visor, and then yung parang, ano tawag doon, yung cover pa. Yung cover sa ilalim ng visor. Ayan, ayan yung tinanggal natin una. Second, tinanggal natin yung espada dito, yung kulay silver. Yung espada dito, yun yung una, yan yung pangalawang tinanggal natin. Left and right, tinanggal natin yon. And then third na step na ginawa natin, yung footboard naman. Left and right, footboard. Okay? And then lastly, yung dito, yung pisngi. Yun yung huling tatanggalin. Kasi, meron tayo ditong nakatago na screw. Yun. Hindi natin matatanggal yung part na to, yung pisngi na to, kung hindi natin tatanggalin yung footboard, hindi rin natin matatanggal yung screw. Okay? So, ganun yung proseso. Ulitin ko, i-walk through ko na lang kayo. Visor, and then yung plastic dun sa ilalim ng visor. Next, yung espada, left and right, and then yung footboard, left and right. And yung pisngi natin, left and right. Pero note ko sa inyo, bago natin matanggal yan, tanggalin muna natin yung bolt dito or yung screw. So, yun, napaka-importante yun. Bali, ang kaha ninyo kapag hindi nyo tinanggal or hindi nyo nakita yung bolt dito or yung screw dito. Okay? So, ganun lang magbaklas nitong NMAX B3. Yung tinatawag natin na TechMax. Okay? So, nasabi ko na sa inyo kanina, yung gagawin natin dito, magkakabit tayo ng Senlo X7, magkakabit tayo ng PIA horn, magkakabit tayo ng GPS, magkakabit tayo ng dashcam, and lastly, magkakabit tayo ng charger. Okay? So, ang ginagawa natin ngayon, ay gagawa tayo ng special harness para dito sa NMAX B3. Yung special harness na ginagawa natin, i-develop natin yon hanggang sa maging pulito, hanggang sa maging maganda na para ma-promote na natin dun sa mga ibang naka NMAX B3. Pero sa ngayon, yan, bibigyan ko muna ng time si Lloyd na makagawa ng harness kagaya nun. Yung mga ginagawa natin dun sa NMAX B2, Aerox, ADV, PCX, yung mga ginagawa natin harness dyan. Kasi ito, almost same lang naman to. Almost same lang naman to sa B2. Kung anong wiring natin sa B2, ganun din yung gagawin natin dito. Yun nga lang, para may pakita ko lang sa inyo na iba yung magiging latag natin dito.
Yan, gagawa tayo ng bagong harness. Specialized para dito sa gantong motor. Okay? So, balik tayo mamaya. Ilalatag ko muna yung dalawang busina. And then, yung ilaw natin, meron naman siyang crash guard, meron naman bracket. So, mamaya natin po problemahin yon. Yung mga switches natin, ilalagay na rin natin. Para pagbalik natin mamaya, makikita nyo na lang kung paano natin siya nilagay. Ang importante, yung harness natin ay maging maganda para dito sa motor na to. Okay? Balik tayo dito sa project natin, NMAX version 3 TechMax. Eto na. Update ko lang kayo dito sa installation natin ng busina. Nakikabit ko na yung busina niya. Ito yung isa. And then, nandito din yung isa. Bali, ang diskarte natin dito or yung ginawa nating way, naglagay tayo ng additional bracket dito. Angle bracket yan na may notify natin para maging ganito yung itsura ng position natin. Ayan. Dito sa kabila, since meron tayo ditong pocket, meron tayo ditong parang nakaharang sa busina, in-adjust natin siya. Tinaas natin ng konti, sinagad lang natin siya dito sa baba nang hindi tumatama dito sa pocket. Ngayon, ang itsura niya ganito. Ito medyo mababa, pero actually pwede ko naman siya itaas. Pero nilagay ko lang siya dito para wala talaga tayong tatama dito sa taas. Ito, hindi ko pa sure kung final na to kasi hindi ko alam kung tatama yung kaha natin dito. Hindi pa tayo sigurado dito sa part na to. Dito sigurado na tayo. Okay na yan. Kung sakasakali man na may adjustment tayo, maluwag naman yung part na to. Kayang-kaya natin i-adjust yan. Ito kasi, halos fix na tayo dito. Wala na tayo masyadong adjustment na magagawa. Kasi pag binaba natin ng sagad, tatama na siya dito. Pag tinaas naman natin, maaaring tumama na rin yung pairings na naka-cover dito. So, limited lang yung option natin dito. Ngayon, kung sakasakali naman na hindi talaga siya obra dyan, maghanap tayo ng ibang paraan para mapagkasya natin siya. Medyo maluwag pa naman yung area, kaya natin gawa ng paraan yan. So, update tayo dito sa harness na ginagawa ni Loy. Patingin niya ako pang. Ito na. Sige, tuloy mo lang. Ito na yung ginagawa niyang harness. Pinabalutan na natin ng flexible hose. Sobrang haba ng wire niya, no? Kasi inayon natin siya dun sa harness ng motor. Ito, papakita ko rin. Ito yung pwesto ng relay natin, banda rito sa ilalim ng panel niya. Yan yung pinaka-pwesto. And then, sabi ko sa kanya, pagapangin niya dito. Ayan. Ito yung harness ng motor. Pababa. Dito. Paganyan. Tapos pababa dito. Dito. Paganyan. Hanggang sa makarating siya dito sa battery. Ito yung battery ng motor. Diyan natin ilalagay yung positive and negative ng harness natin. Yung after ignition naman natin, dito na tayo kukuha kasi nandito na yung fuse box niya. Nandito na yung main, nandito na yung backup, nandito na yung smart key, terminal, ABS, signal, headlight, etc. So, nandito na siya. Ay, nahanapin na lang natin yung after ignition power dyan. Pero, di ko makita yung accessory line kung meron man. Ngayon, kung wala tayong accessory line na makuha dito tayo sa less critical na part ng kanyang electrical, ay yung kanyang charger. Kung sakasakali man na hindi tayo makakuha dito sa fuse box, dito tayo sa charger kukuha. Ngayon, may problem tayo dito. Since bago na nga itong NMAX V3 TechMax, ito, kung mapapansin nyo, ang daming button dito, ang daming item. Hindi kagaya ng last version, yung version 2. Nakakapagbutas tayo dito, nakakapaglagay tayo ng passing button. This time, maaralin pa natin kung saan natin pwede ilagay yung passing button natin. Dito kasi nakikita nyo naman, punong-puno na yung item natin dito. Ayan. May busina, signal light, high and low. Tapos may mga menu pa dito, option. Ito, may mga hindi pa tayo kilala na button dito. Since bago nga ito sa paningin natin. Hindi pa rin natin nabubuksan yung part na to. Hindi pa natin nakikita kung saan may maluwag, kung saan pwede magbutas. Kaya wala pa tayong idea. Mamaya pag natapos na ni Loy ilatag yung harness natin,
Ayan, makakapag-start na tayo magkabit ng mga switches. Okay? So, mamaya natin problemahin yung passing switch. Ito, papakita ko na lang muna sa inyo yung latag ng harness natin. Andito na yung relay natin. Andito na yung mga terminal natin para sa switches and output. Mamaya itatay din natin yan. Ipapakita ko lang sa inyo muna ngayon. Andito na rin yung terminal natin para sa after ignition. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, nakukuha tayo dito ng power. Ayan, dyan siya i-connect. Yung harness natin, ayan. Kung makikita nyo, nakasabay na yan dun sa harness ng motor mismo. Pababa. Papunta dito. And then, papunta dun sa battery. Ito yung negative natin. Negative supply ng mga ano natin, mga relay and output sa ilaw. Andito rin naman yung positive ng busina tsaka ilaw natin. Maglalagay tayo mamaya ng fuse box dun sa battery niya. Okay, so ayan na muna yung development natin dito sa project natin, NMAX V3. Inuuna lang natin ikabit yung ilaw and busina. Mamaya, pag nailatag na natin yan, next naman natin yung GPS nya, charger, and then ano pa ba yung isa? Dashcam, GPS, charger. Ano ba yung isa? Wala na? Yan lang. Yan na lang. Kasi naikabit na natin yung busina. Yung ilaw naman, ikakabit na rin natin mamaya. So, abang-abang na lang kayo mamaya. Antabayanan nyo lang yung video natin para ayan, masabay-bayan ninyo yung mga nilalagay natin. Alright? Nagbabalik tayo dito sa project natin, NMAX version 3. TechMax, eto, okay na. Naikabit na natin yung dashcam, naikabit na natin yung GPS, naikabit na rin natin yung charger. Andiyan na sa ilalim, ayan o. Ito yung charger, ito yung dashcam. Yung EXL Zenlo natin na X7, okay na rin. Naikabit na natin kabilaan. Nakamount siya dito sa crash guard niya. Naglagay lang tayo dito ng moto-wall bracket para dyan nakapatong or dyan nakaupo yung Zenlo X7 na binili ni Sir. Yung PIA horn natin, okay na rin. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung isa nandito. And then, yung isa nandito. Okay? So, kompleto na tayo dito. Pina-finalize na lang natin yung ibang part ng motor. Start natin. Alright. Ayan, gumagana na yung dashcam or yung panel ng dashcam natin dito. Okay na. Android Auto, CarPlay. Tapos may Wi-Fi na rin yan. Bahala na si Sir mag-setup yan. Ako hindi ko pa alam mag-setup yan. Okay, dito meron tayong tri-switch dito. Since yung X7 naman ay high and low lang, ito lang ginamit natin. Low, off, high. Yung high niya yung double color, yung low niya ay yung single white color. Okay? And then, yung problem natin kanina na passing, hindi natin alam kung saan ilalagay. Ito, nagawa natin ang paraan. Dito natin siya nilagay. Ayan. Momentary, meron siyang passing switch dito. Ayan, gumagana na siya. Working na. And then, yung loud horn niya, sorry, stock horn pala yung naka-activate. Okay. And then, yung kanyang switch ay nandito. Nandito ba? Sa ilalim. Ayan. Kakapain mo lang. Nasa loob ng bulsa niya. Activated yung loud horn. And then, dine-activate natin yung combo lights. Upon request ni Sir, dine-activate natin. Ayaw niya lang may ganun. Okay? So nga pala, meron din siya dito existing na accessory. Yung tire pressure monitor. Meron siya dito. Naka-solar type siya.
Alright, so tapos na tayo dito sa project natin ngayong araw. Yamaha NMAX version 3 TechMax. Maraming salamat sa pagsubaybay sa mga gusto magpakabit ng ilaw, busina. Ayan, available na dito sa JR Motorworks. Meron na rin tayong dinevelop na harness para dito. Ginawa ko na kanina. Isisingit ko na lang sa ibang mga video natin kapag may nagpakabit ulit na B3 or B2. Isasama natin sa vlog natin para may idea kayo kung ano yung sinasabi kong harness para dito. Okay? Maraming salamat. Peace out.